Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Rael. Walang eksaktong taon, probinsya ng Aklan. Sige Rael, pabagsakin mo yung mga yan. Namimiyasa eh. Palibasa kasi walang kinakatakutan. Wika ni Buksok habang pinapanood ang kababatang si Rael na makipagbakbakan. Pinagtutulungan nito ng 4 na katao, ngunit walang panama ang mga ito sa kakaibang lakas ng binata. 25 taong gulang itong si Rael, naninirahan sa isang baryo, hindi kalayuan sa kabisera ng kanilang bayan. Kilalang basagulero at sanggano ang binata, ngunit sa kabila ng negatibong pagkakakilanlan, may tinataglay na kabaitan si Rael. Kinagigiliwan ng mga taong nakakakilala sa kanya ng totoo. Sa susunod na manggulo kayo sa baryong to, siguraduhin yung sapat ang baon yung tapang at lakas ng katawan. Ang lalakas ng loob yung manggulo dito, wala naman pala kayong binatbat. Wika ni Rael, matapos gulpihin ng 4 na kalalakihan na dumayo upang manggulo. Narinig yun naman siguro yung kaibigan ko. Magsipaglayas na kayo at huwag nang babalik pa rito. Nagtakbuhan ang mga kalalakihan palabas ng baryo. Nagtawa na naman ng mga tao dahil takot na takot ang mga ito. Mukhang may kaaway ka na naman, Raela. Ano na naman ang nangyari? Wika ni Mang Baltasar. May mga nanggulo lang po, Manong Baltasar. Bakit po kayo dito? Wala po bang hakutin sa bodega? Yun nga ang dahilan kung bakit ako nandito. Dahil kakailanganin ko ng tulong nyo ni Butsok. Tambak na mga sako ng nabilad na palay. Wala akong makatulong para ipasok ang mga yon. Hoy naku, salamat naman at may trabaho. Tara Rael! Mga ilang sako ho ba ang kailangang ipasok sa bodega? Kaunti lang naman. Hindi aabot ng 100. Siguro kaya na nating 3 yon. Hapon na ho eh. Ano pag ginagawa natin dito? Matapos ang pag-uusap, tumuloy na ang 3 papunta sa bodega ng palay. Mabilis lang natapos ng mga ito ang trabaho. Kaya bilang kabayaran, binigyan ni Baltasar ang 2 ng kaunting halaga. Total maaga pa naman. Bakit hindi muna tayo tumambay sa tubaan ni Mang Delio? Sige, pero wag kang papasobra. Maaga tayo alis bukas. Abay oo naman. Ano tara? Habang nasa tubaan, napansin ng binata ang isang kahinahinalang lalaki. Panay ang tingin nito sa kanila. Alam ni Rael na dayo ito dahil walang taga-baryo ang nakakatagal ng titig sa kanya. Tumayo ang binata at akmang lalapit sa lalaki, kaso biglang lumakad palabas ng tindahan. Anong problema nun? Bakit biglang umalis? Ewan ko ba? Magtatanong lang naman sana ako eh. Uy, tama na yan, gabi na oh. Umuwi na tayo. Sino kaya yung lalaking yun? Parang hindi siya taga dito sa baryo. Alam ko, Bot. Hindi talaga siya taga dito. Walang sino man ang nakakatitig sa akin ng lampas 2 minuto. Masama nga ang kutob ko sa taong yun eh. Parang tumatagos pati ang paningin ko sa kanya. Tumatagos? Baka naman lasing ka na. Ay, Butsak. Ito ba ang iniinom natin? 1 galon lang ang naubos ko. Hindi ako tatamaan sa ganun. Eh kung ganun, bakit ka mo tumatagos ang tingin mo dun sa tao? 2 bagay lang, Butsok. Aswang ang taong yon o hindi kaya naman engkanto. Biglang natigilan si Butsok sa sinabi ng binata. Lingid sa kalaman ng karamihan na ang dahilan ng lakas ni Rael, isang uri ng bertud mula sa kakaibang mutya. Ito ay ang itim na kampana. Nakuha ito ng binata 5 taon na ang nakakaraan sa tulong ng isang matandang albularyo. At para maunawaan nyo ang lahat,
Babalik tayo ng 5 taon sa nakaraan. Nang mga panong ito ay 20 anyos pa lang si Rael, nag-aaral ng lihim na karunungan kasama ang nakakatandang pinsan na si Baltasar. Sa ilalim ng pagtuturo ng isang matandang manggagamot, nagkaroon ng kaunting kaalaman ang binata tungkol sa mga mutya. Nang mga panong iyon ay may tanga na ang binata, gaya ng mutya ng suso, mutya ng bigas. Ito ang kauna-unahang pinagkalob sa kanya ng albularyong si Mang Estong. Ginawa ito ng matanda dahil nais niyang sundan ni Rael ang mga yapak bilang isang manggagamot. Sa kasamaang palad, wala sa bokabularyo ng binata ang pagiging albularyo. Bakit ba ayaw mong maging albularyo, Rael? Mahusay ka naman sa larangan ng panggagamot. Sayang naman ang kakayahan mo kung hindi magagamit. Tama po kayo tay, pero pakiramdam ko kasi hindi ako yung tipo ng taong gaya nyo eh. Tinitingala at ginagalang ng mga kababaryo natin. Alam nyo naman saan ganong tingin nila sa akin, hindi ba? Walang taong hindi kayang magbago, Rael. Pag-isipan mong mabuti ang sinasabi ko para din yun sa ikabubuti mo. Ewan ko lang Manong ha. Duda ako sa sarili ko eh. Nga pala, may balak ba kayong gawin ngayong Biyernes Santo? Wala naman. Kukunin ko lang yung ibinaon kong lana para mapalitan ng panibago. Bukod dun wala na eh. Bakit mo na itanong? May balak ho sana akong pumunta sa kabilang baryo kasama si Manong Baltasar. Alam ni Mang Estong kung ano ang binabalak ng mga ito, lalo na't kasama ng binata ang pinsang si Baltasar. Nako, baka kung anong kalokohan na naman ang gagawin niyong magpinsan. Talagang tatamaan kayo sa akin. Hindi po kalokohan ang punta namin sa kabilang baryo. Dadayuhin namin ang lumang simbahan. Ang sabi ni Manong Baltasar, naroon pa rin daw yung itim na kampana. Gusto ko sanang makuha yung mutya na yun eh. Napahinto sa ginagawa ang matanda at tinignan si Rael. Nababaliw na talaga yung pinsan mo. Hindi niyo alam kung gaano kadelikado ang pinapasok niyo. Malakas na engkanto ang nagbabantay sa mutya ng itim na kampana. At kahit pagsamahin pa ang lakas niyong dalawa ni Baltasar, wala rin kayong magagawa. Wika ng matanda at dagdag pa nito. Minsan na siyang sumubok na kunin ang mutya ng itim na kampana na naging dahilan ng pagkaputol ng kaliwang kamay. Isama pa dito ang pagkabulag ng isang mata. Alam ko ang panganib na kaakibat ng pagkuha ng mutya. Ang totoo, ito rin ang unang beses kong susubok Manong. Medyo kinakabahan nga ako eh. Malakas ang pananalig ko sa mga aral na natutunan mula sa inyo. Siguro naman kung sakaling hindi namin makuha ang mutya, magagawa naming makaligtas, hindi ba? Wika ni Rael. Ay nako, kung yan ang gusto niyong gawin, wala na akong magagawa. Mag-iingat kayo. Tandaan mo, Rael, huwag ipipilit ang hindi para sa'yo. Wika namang Estong. Pagsapit ng Huwebes Santo ng gabi, pumunta sina Baltasar at Rael sa kabilang baryo bilang paghahanda sa pagkuha ng mutya. Dito muna tayo sa kabisera. Mas mabuting pumunta tayo doon bandang 11:00. Nang sa ganon tulog na mga tao at sigurado namang walang ibang susubok na kunin ang mutya ng itim na kampana. Takot lang nila makasagupa ang gabay nun. Wika ni Baltasar. Kumpiyansa itong magagawa nilang kunin ang mutya dahil matagal na itong pinaghahandaan. Medyo kinakabahan ako sa gagawin natin Manong. Ito ang unang beses kong susubok na kumuha ng mutya. At isa pa sa pinakamalakas na uri. Hindi ako sigurado kung magtatagumpay tayo. Huwag kang mag-alala. Dahil siguradong makukuha natin ngayon ang mutya. Magtatagumpay tayo, Rael. Magtiwala ka lang. Paano kung sakaling hindi natin kayanin Manong? May plano ko ba? Wala, Rael. Magtagumpay man tayo o hindi. Wala nang atrasan.
Dahil sa oras na makapasok tayo sa kampanaryo, hindi na tayo makakalabas. Maliban na lang kung isa sa atin ang makakakuha ng mutya ng itim na kampana. Kaya kung pinanghihinaan ka ng kalooban, ngayon pala magsabi ka na habang may oras ka pang umatras. Wika ni Baltasar. Ngunit buo na ang loob ni Rael. Hindi naman nandito na tayo eh. Wala nang oras para umatras. Kung ganon, magkarga ka ng poder. Dahil pag-akyat pa lang natin siguradong sasalubungin tayo ng napakaraming engkanto. Wika ni Baltasar. Nagkarga ng poder ang binata. Saktong 11:50 nang matapos si Rael. Tumayo ito at inaya ang pinsan. Halika na Manong. Hindi tayo aantayin ng mutya. Wika ng binata. Sabay takbo papasok ng lumang kampanaryo. Sa bungad pa lang ramdam na ng dalawa ang napakabigat na presensya. Hindi lang iisa, kundi daan-daang engkantong nagpupumilit na makaakyat sa tuktok ng tore. Ako ang gagawa ng daanan. Sa oras na libre, tumakbo ka ng mabilis paakyat sa tore. Wika ni Baltasar. Binunot nito ang binasbasang itak. Sinugod ang mga engkanto. Nakasunod naman si Rael na may hawak na buntot ng pagi. Isang garapon ng pinaghalong apog at asin. Kinuha ito ni Baltasar at isinaboy sa mga nilalang. Nagsipagtalunan sa hagdan ang mga ito. Nang makahanap ng madadaanan, dali-daling tumakbo si Rael paakyat sa tuktok ng tore. Pagkarating sa itaas, tumambad sa binata ang malaking itim na kampana. Nakatayo sa tabi nito ang isang nilalang na may 10 talampakan ang taas. Isang tao na naman ang nangahas na sumubok na kunin ang mutya. Ang tanong, magtatagumpay kaya? Subukan mo akong pigilan nang malaman mo. Bakit naman kita pipigilan? Hindi ba kagustuhan mong kunin ang mutya? Malaya kang gawin anuman ang gusto mo. Sigurado ka ba? Baka naman pagsubok lang to mamaya. Pag lumapit ako sa kampana, bigla mo na lang akong hatawin yung maso mo. Gaya ng sinabi ko, malaya kang kunin ang mutya. Hindi ako pipigil. At lalong hindi ako ang susubok sa'yo. Dahil ang totoong pagsubok, mararanasan mo lang sa oras na makuha mo ang mutya. Tugon ng engkanto. Matapos ay umatras ito. Hinayaang lumapit si Rael sa itim na kampana. Sakto naman ang pagdating ni Baltasar. Sinubukan itong pumasok ngunit pinigilan siya ng gabay. Mag-iingat ka, Rael. Wala na ako magagawa para tulungan ka. Hindi ako makakapasok. Isang tao lang ang pinapayagan ng mutya. Hindi na lumingon si Rael. Binunot nito ang itak at itinarak sa kampana. Nagpakawala ito ng umaalingaw na tunog. Halos mabingi si Rael ngunit hindi niya binitawan ang itak. Nagpatuloy ang malakas na kalembang. Ngunit ang ipinagtataka ni Baltasar, hindi man lang nagising ang mga tao sa paligid. Sumabay sa tunog ang malalakas na alulong ng mga aso. Hindi ba nila naririnig ang malakas na kalembang? Bakit hindi nagigising ang mga tao? Tayo lang ang nakakarinig. Lahat ng nandito sa dome ng mutya. Sandali lang. Ngayon lang ako nakarinig ng mutyang may sariling dome. Tanging ang mutya ng itim na kampana ang merong ganong uri ng katangian. Hindi mo ito makikita sa ibang mutya, kaya walang nakakapasasantas na ito. Pero uulitin ko, hindi pa ito ang aktwal na pagsubok ng mutya. Wika ng engkanto. Hindi na kumibo si Baltasar dahil maging siya alamang tungkol sa bagay na ito.
Muling ibinaling ni Baltasar ang atensyon sa nakababatang pinsan. Patuloy nitong pinaglalabanan ang malakas na tunog mula sa kampana. Halos magdugo na ang tenga nito sa sobrang lakas ng ingay. Ngunit pilit niya itong tiniis. Hindi binitawan ang itak. Naramdaman ni Rael na unti-unting lumalambot ang kampana. Alam nitong iyon ang pagkakataon para kunin ang mutya. Natanda nito ang sinabi ni Baltasar na kung ano man ang matatapyas mula sa kampana, yun na mismo ang mutya. Pinihit ng binata ang itak at nahiwa ito ng palang para makakuha ng maliit na bahagi. Kasing lambot ng taba ng baboy ang kampana ng mga sandaling iyon. Mabilis na umiwalay ang kaperasong tipak. Saka palang tumigil ang malakas na ingay mula sa kampana. Nawala na rin ang mga engkantong nakaharang sa hagdan. Biglang nabalot ng nakakabinging katahimikan ng paligid. Dinampot ni Rael ang peraso ng kampanang nahulog. Binalot ito sa pulang tela. Anong nangyari? Bakit biglang nawala ang mga engkanto? At saka nasa na yung malaking nilalang? Mukhang nagtagumpay tayo, Manong. Nakuha ko na ang mutya. Siguro oras na para umalis. Wika ni Rael. Wala namang naramdamang kakaiba ang binata hanggang sa makarating sila sa tahanan. Umaga na nang makauwi ang mga ito. Nag-aabang sa atangan ng bahay si Mang Estong. Anong nangyari sa inyo, Aber? Mukhang wala namang kayong ginawa. Nagsayang lang kayo ng oras at pagod sa pagpunta roon. Hindi utay. Nakuha namin ang mutya ng kampana. Ngunit ang ipinagtataka ko, hindi nangyari ang inaasahan ko. Anong ibig mong sabihin? Ano pa ba ang inaasahan mong maganap? Tanong ni Mang Estong. Sa pagkakataong iyon si Baltasar ang sumagot. Walang kahirap-hirap na nakuha ni Rael ang mutya. Yon ang inaalala niya. Dapat lang mag-alala ang pinsan mo dahil ang pagsubok ng mutya ng itim na kampana hindi mangyayari sa mismong araw na kinuha mo ito. Mag-antay ka dahil darating ang pagsubok na yon. Wala nga lang makakapagsabi kung kailan o paano. Wika ni Mang Estong. Makalipas ang ilang araw, wala namang nangyaring kakaiba. Nagpatuloy lang sa araw-araw na pamumuhay si Rael. Wala ring pagbabago sa katawan ng binata, kaya naisip nito na baka walang epekto ang nakuwang mutya. Hanggang isang araw, naimbita nito na dumalo sa isang handaan. Dahil wala namang gagawin, sumama ito sa pinsang si Butsok. Hindi kilala ni Rael ang mga tao roon, kaya tahimik itong nakaupo sa sulok. Hindi ito nakikipag-usap sa ibang tao, maliban kay Butsok. Nanatiling ganon ang binata hanggang sa matapos ang programa. Nang mag-iinuman na, dito na kumilos si Rael. Tahimik na uminom kasama si Butsok nang lapitan sila ng isang lalaki. Mukhang nagsosolo yata kayong dalawa. Anong meron? Ayaw niyo bang makisama sa amin? Pasensya na pero hindi ko kasi kilala yung mga tao dito kaya nahihiya kami makisali. Naimbitahan lang din kasi. O baka naman nagdaday lang ka lang kasi wala kang tiwala sa mga taga dito. Huwag kang mag-alala. Hindi ka namin lalasunin. Tara doon sa mesa namin nang makakilala ka ng bagong kaibigan. Wika ng lalaki. Nagkatinginan si Butsok at Rael. Bilang pakikisama ay pumayag ang mga ito na makiupo sa kabilang mesa. Nagpakilala ang lalaking Limuel, samantalang ang tatlong kasama nito ay hindi umiimik. Parang nakakahiya namang makisalo sa mga kasama mo, Limuel. Ayaw yata nilang nandito kami. Alis na lang kami. Isa pa maggagabi na din Medyo malayo pa ang uuwian namin. Tumayo ang dalawa para magpaalam.
Ngunit pinigilan ang mga ito ng isa sa mga kasama ni Limuel. "Huwag kayong bastos ha. Kayo na nga ang inanyayaan. Kayo pa ang may ganang umalis." Wika ng lalaki. Inawat ito ni Limuel. "Hoy Paeng, kalmahan mo lang. Hayaan mo nang makauwi yung mga bago nating kaibigan. Arael, pagpasensyahan mo na si Paeng ha. Medyo marami nang nainom yan eh. Sige na, ako nang bahala dito." Tugon ni Limuel. Mabilis nang umalis ang dalawa. Nilingon ni Rael ang pangkat. Nakita nitong patuloy pa ring nakatingin yung Paeng sa kanya. Habang nasa daan nag-uusap ang dalawa, medyo malayo na sila sa mismong tahanan ng kaibigan ni Butsok at halos wala ng kabayan sa lugar. Lukong tao yun ah. Pagdidiskitan ka pa yata, Rael? Kaya mo na. Lasing na yung tao. Kung sa bagay. Nga pala parang may kakaiba dun sa Limuel na yun. May napansin ka ba? Oo. May tangan siyang mutya. At siguro, kung nagtagal pa tayo, yon ang mapag-uusapan natin. Ayoko pa naman na mga ganong usapin. Kasi minsan, nauuwi sa subukan. Napahinto sa paglalakad ang dalawa. May mga kalalakihang humarang sa daanan. Sinasabi ko na nga ba eh. Iba talaga yung kutob ko sa mga taong to eh. Ang mga taong nakaharang sa daan, walang iba kung hindi sina Limuel at Paeng. Pasensya na ha. Nabiting kasi yung kasama ko sa usapan eh. May ilang bagay lang kaming gustong itanong sa inyo. Pasensya na rin pero kailangan na naming umuwi. Pwede naman siguro na sa susunod na natin pag-usapan yung tungkol dyan. Sa kasamaang palad, may ibang plano ang mga kalalakihan. Pwede sana. Kaso mas gusto namin ngayon eh. At isa pa, nasa iyo ang matagal ko nang hinahanap. Anong ibig mong sabihin? Alam kong tangan mo ang mutya ng kampana, pero bakit hindi mo ginagamit? Wala naman kasing paggagamitan. At saka hindi ako yung tipo ng taong mahilig sumubok ng mutya. Para sa akin, hindi mo nare-respeto ang bagay kapag ginawa mo yun. Wika ni Rael. Tumawa ng malakas si Limuel. Alam mo, yan ang pinaka nakakatawa kong narinig mula sa isang antingero. Paano mong malalaman ang bisa ng mutya kung hindi mo ito susubukan? Mawalang galang na kaibigan. Pero magkaiba kasi tayo ng prinsipyo eh. Para sa akin, hindi kailangang subukan ng tangan ko dahil malaki ang tiwala ko at pananalig sa kanila. Sa oras na kakailanganin, hindi nila ako ilalaglag. O sige, gusto kong subukan niyang sinasabi mo. Susugod na sana si Limuel nang biglang may nagsalita. Kung ako sa'yo, Limuel, hindi ko na susubukan pa dahil siguradong magsisisi ka. Napalingon si Limuel. Nagulat nang makita si Baltasar. Yun na nga ang maganda eh. Alam mo Baltasar, malaking bagay para sa akin ang masubukan ng bisa ng isang mutya bago ko ito makuha. At sa oras na mabigo ang binatang to, kukunin ko sa kanya ang mutya ng itim na kampana. Nagulat si Rael sa sinabi nito. Hindi niya alam ang gagawin ng mga sandaling iyon. Ngunit wala nang magagawa. Hindi na maaaring umatras. Alam mo, Limuel, hindi pa nagagamit ng pinsan ko ang mutya ng itim na kampana. Dalawang bagay lang ang maaaring mangyari. Magawa mo siyang talunin dahil hindi napagana ni Rael ang mutya. O ikaw ang uwing lasog-lasog ang katawan. Mamili ka. Yun nga ang gusto kong patunayan. Ikaw Baltasar, ano sa tingin mo mangyayari? Hindi ko masasagot ang tanong na yan. Bakit hindi ikaw mismo ang magpatunay? Tugon ni Baltasar.
Ibinaling ni Limuel ang atensyon sa binata. Kalmado pa din ito, na tila ba wala lang sa kanya ang kasalukuyang sitwasyon. Hanga din ako sa tapang mo bata, ano? Palibhasa di mo ko kilala eh. Kaya nagagawa mong maging kalmado sa ganitong sitwasyon. Siguro kung alam mo lang yung magagawa ko, malamang nagmamakaawa ka na para sa buhay mo. Wika ni Limuel. Napangiti si Rael sa sinabi nito. Pasensya na, pero hindi ako yung tipo ng taong nadadala sa pananakot na salita. Kalmado ako kasi parang alam ko na kung sinong mapapahamak. Hindi ako yun. Anong sinabi mo? Ang haba na na. Ayoko nang ulitin. Bakit hindi ka nalang sumugod para mapatunayan mo ang sinasabi ko? Aba, ayos ka rin ah. Pwes maganda ka. Dahil hindi ko papalampasin ang kayabangan mo. Biglang sumugod si Limuel. Inundayan ng suntok ang binata. Nagulat na lang si Rael. Lalo na nang tamaan ng kalaban ang puno sa likuran niya. Halos madurog ang katawan nito dahil sa lakas ng suntok. Bagaman nagawang ilagan ni Rael ang atake, alam nitong malaking pinsala ang matatamo kung sakaling sa katawan niya tumama. Nagtaas ng depensa ang binata at muling hinarap si Limuel. Napakabilis ng kilos nito na halos hindi masabayan ang mga atakeng binibitawan ni Limuel. Anong problema, bata? Bakit puro ilag lang ang ginagawa mo? Nasaan ang pinagmamayabang ni Baltasar? Wika ni Limuel. Hindi naman nagsalita ang binata. Sa halip ay tumakbo ito papunta sa gawing likod ng kalaban. Saktong paglingon, biglang dumapo ang malakas sa suntok sa kanyang panga. Tumilapo ng malayo si Limuel, nawalan ng malay. Pagbagsak nito sa lupa, inalalayan siya ng kasama para tumayo. Tama na, Limuel. Mapapahamak ka lang sa ginagawa mo. Wika ni Paeng. Nagising si Limuel at sinampal-sampal ang sarili upang makabalik sa wisyo. Pwede ba, Paeng? Huwag kang makialam. Nakachamba lang ang isang yan eh. Sa susunod, hindi niya na ako magagawang patamaan. Tugon ni Limuel. Tumayo ito at huminga ng malalim. Matapos ay muling sumugod kay Rael na siyang pinakamalaking pagkakamali. Nakatayo lang si Rael, ngunit nang suntukin nito ni Limuel. Naglaho na parang usok ang binata. Nagpalinga-linga sa paligid si Limuel. Biglang nagpakita ang binata sa kanyang harapan. Nanlaki ang mga mata nito dahil nakaamba ang kamao ni Rael sa kanyang muka. Isang malakas sa suntok ang tumama sa kalaban. Muli itong tumilapon palayo. Hindi makapaniwala si Baltasar sa mga nakikita. Alam niya ang kakayahan ni Rael sa pakikipaglaban ng mano-mano. Ngunit sa pagkakataong iyon, kakaibang lakas ang pinamalas nito. Nako, naloko na. Ito na nga ba ang sinasabi ko eh. Paeng, ilayo mo dito si Limuel. Hindi titigil si Rael hanggat hindi niya napapatay ang taong yan. Dali-daling inalalayan ni Paeng si Limuel. Naglakad palayo sa lugar. Ngunit sa kasamaang palad, nagawa itong abutan ni Rael. Isang malakas sa sipa ang ibinigay, dahilan para tumilapon ng dalawa. Hinila ng binata ang kwelyo ng damit ni Limuel. Walang tigil itong pinagsusuntok sa muka. Ano nangyayari kay Rael, Manong? Bakit nagwawala siya? Tanong ni Butsok. Alam niya na mahinahon si Limuel, ngunit sa pagkakataong iyon ibang-iba ang pagkataong ipinapakita ng binata. Ito na ang sinasabi ng engkantong nagbabantay sa mutya ng kampana. Ang pagsubok ni Rael. Dito malalaman kung talagang makakayanan niyang pigilan ng sarili at kung karapat-dapat siya sa mutya. Wika ni Baltasar. Nagpatuloy sa pag-atake ang binata
hanggang sa maramdaman nito na hindi na gumagalaw si Limuel. Rael, tama na yan. Baka mapatay mo si Limuel. Wika ni Buksok. Binitawan ni Rael ang kalaban. Ibinaling ang atensyon sa malaking bato na nasa gilid ng daan. Pinagsusuntok ito ng binata hanggang sa mapudpod. Nang humupa ang alikabok na dulot ni Rael, nakita nila ang binatang nakatayo habang hinahabol ang hininga. Unti-unti nitong pinakalma ang sarili. Sinubukang lumapit ni Baltasar ngunit pinigilan ito ni Rael. Diyan ka lang, Manong. Hindi pa lubusang humuhupa ang nararamdaman kong init sa katawan. Hindi ko alam ang nangyayari. Pero sa palagay ko, ang may gawa nito ay ang mutya ng itim na kampana. Alam ko, Rael. Kaya subukan mong huminahon. Huminga ka. Pakalmahin mo ang iyong sarili. Wika ni Baltasar. Mabilis namang tumakbo ang kasama ni Limuel palayo. Sa takot na siya naman ang pagbalingan ng binata. Maya-maya ay huminahon na si Rael. Naglakad ito papunta kay Baltasar. Hindi ko alam kung ano nangyari. Parang biglang may sumapi sa akin. Tapos hindi ko mapigilan ang mga kamay ko. Nakikita ko naman ang ginagawa. Pero maniwala ka, Manong. Hindi ako yun. Alam ko, Rael. Yan na ang sinasabing pagsubok ng engkanto. Kung ito man ang pagsubok, pues sisiguraduhin kong malalampasan ko yan. Sandali lang at magpapahinga ako ng kaunti. Parang naninibago ako sa katawan ko. Wika ni Rael. Matapos ay naupo ito sa gilid ng daan. Isinandal ang sarili sa puno. Ilang minuto ay tuluyang nakaidlip. Binuhat na lang ito ni Baltasar pauwi sa kanilang tahanan. Ano nangyari dyan sa pinsan mo? Nasobran ba yan sa inom? Nakasalubong ko sila ni Butsok sa daan. Ayon, tulog na ang isang yon sa kwarto niya. Marami yatang nainom nila, Teo. Hindi niya sinabi kay Mang Istong ang katotohanan dahil siguradong maging siya ay masisermonan. Kinabukasan nagising si Rael. Masakit ang buong katawan. Lumabas ito ng silid at nakasalubong ang ama. Magandang umaga po, Tay. Pasensya na, ginabi kami ng uwi. Napasarap ang kwentuhan kaya medyo umaba ang inuman. Wika ng binata habang sinasapo ang ulo. Alam ko, tulog na tulog ka nang ihatid ka ni Baltasar. Uminom ka ng mainit na kape para mawala ang pananakit ng ulo mo. Marami akong gagawin ngayon kaya maiiwan ka mag-isa dito sa bahay. Tugon ni Mang Istong. Matapos ay pumasok ito sa silid upang mag-ayos. Nakaupo naman si Rael sa atangan ng bahay habang pilit na iniisip ang nangyari kagabi. Maya-maya ay bumangon na rin si Butsok. Dumiretso ito sa kusina upang magmumog at magtimpla ng kape. Matapos ay naupo ito sa tabi ni Rael. Alam ng binata ang ugali ng pinsan, kaya naman pinangunahan niya ito. Huwag kang magkakamaling magsalita ng tungkol sa nangyari kagabi. Nariyan si tatay. Mamaya marinig tayo at mapagalitan. Tumangulang si Butsok at umigop sa hawak na tasa. Maya-maya ay lumabas ng tahanan si Mang Istong. Nagpaalam sa dalawa na aalis na. Kayo na muna ang bahala dito. Makakabalik din naman siguro ko mamayang hapon. Pero kapag ginabi, alam mo na ang gagawin, Rael. Tumangulang si Rael bilang tugon. Pagkalis ng matanda, kagad nagsimulang magkwento si Butsok. Ang gara ng ginawa mo kagabi. Paniguradong lamog ang pagbumuka nun, Rael. Nababagay lang sa kanya yon. Pero nagtataka ako Bakit parang may ibang taong nagmamanipula ng kilos ko kagabi? Ramdam ko ang mga tama ng suntok ko kay Limuel. Pero parang hindi ako yung gumagawa nun. Sabi nga ni Manong Baltasar,
Sinusubo ka daw ng mutyang nakuha mo. May bago ka bang mutya, Rael? Oo, eto oh. Wika ni Rael sabay pakita ng kaperasong itim na bagay. Mutya ba to? Parang kapirasong kawaling bakal lang eh. Mutya ng itim na kampana ang tawad dyan, Buksok. Sa palagay ko tama si Manong Baltasar. Siguro nga sinusubok na mutya kung karapat dapat ba ako. Wika ni Rael. Sa kalagitnaan ng pag-uusap ng dalawa dumating si Baltasar. Merong dalang balita. Laganap na sa baryo ang nangyari kay Limuel. Masyadong matabil ang dila nitong si Paeg. Ipinagsabi sa mga tao na ginulpi mo ng walang kalaban-laban si Limuel. Inaasahan ko na yan, Manong. Kaya hindi na ako nagulat. Delikado ang magpagala-gala ka sa bayan ngayon. Hindi mo ba alam na maraming kasamaan si Limuel? Kasapi ang taong yon ng isang samahan ng mga antingero dito sa bayan natin. Siguradong nakarating na sa kanila ang nangyari at dahil sa katabila ng bunganga ni Paeg, siguradong ginatungan pa niya ito ng kung ano-anong kwento. Wala na tayong magagawa doon, Manong. Huwag lang nila akong gagalawin. Hindi ako magdadalawang isip na lumaban. Hindi nga nagkamali ng hinala si Baltasar. Simula ng araw na yun, naging habulin ng basag ulo si Rael. Madalas nababalitaan ng ama ang nangyayari, kaya pinagsasabihan niya ito. Ito ba ang paggagamitan mo ng mutya ng kampana, Rael? Basagulo! Hindi ka karapat dapat sa kapangyarihang taglay niyan. Kaya mas mabuti pang ibalik mo na lang yan kung saan mo nakuha. Ipinagtanggol ko lang ang sarili ko, Tay. Kesa naman hayaan ko na gulpin ako ng mga taong yun. Malaki ang naging pagbabago sa ugali ng binata. Simula nang mapa sa kanya ang mutya ng itim na kampana. Maging ang ama nito, parang hindi na siya kilala. Dito nagsimula ang bansag ng mga tao sa kanya bilang sanggano. Hayaan mo na ang taong yun. Ang importante hindi siya nanggugulo dito sa atin. Halika na, umuwi na tayo. Baka nababahala si Tatay Estong. Wika na Rael. Masayang naglalakad ang dalawa. Nagtatawanan pa ang mga ito nang biglang mapatigil sa paglalakad si Butsok. Anong ginagawa mo, Butsok? Ay nako, hindi ito ang panahon para maglaro ka. Alanganin sa edad natin yung ganyan ha. Halika na, bilisan mong kumilos. Wika na Rael. Ngunit hindi nagsasalita si Butsok. Nanlaki ang mga mata ng binata dahil nakita nito ang isang malaking nilalang nakatayo sa tabi ni Butsok. Wow! Isuko mo ang mutya ng itim na kampana. Hindi ka awang karapat-dapat na magmay-ari niya. Wika ng nilalang. Bagyang umatras si Rael. Ramdam nito na hindi pangkaraniwan ang nilalang na yun. Naglakad ito papunta sa kinakatayuan ng binata. Tumambad ang kabuang wangis ng nilalang. Ang katawan nito ay yari sa bato. Naglalakihan ang mga braso at paa. Halos siyam na talampakan ang tangkad. Pasensya na, pero hindi ko isusuko ang mutya ng itim na kampana, lalong-lalo na sa mga kagaya mo. Kung gusto mo itong makuha, kakailanganin mo munang dumaan sa ibabaw ng bangkay ko. Sa palagay mo, may panama ka sa akin. Tingnan mo ang malaking diferensya sa ating Panginoon. Anong magagawa ng malambot kong alaman kung iaambing sa katawan kong yari sa bato? Bakit hindi natin subukan ng magkaalaman? Tugon ni Rael sabay takbo palayo. Sinundan nito ng engkanto hanggang sa marating nila ang kagubatan.
Dito mo ba gustong mamatay? Kung sa bagay, maganda ang lugar na ito. Walang makakakita sa sasapitin mo. Hindi yan ang iniisip ko kung bakit kita dinala dito. Umiwas lang ako sa maraming tao. Alam mo, naramdaman na kita kanina eh. Nung naroon kami sa kainan, hindi ko nga akalaing susunod ka talaga sa amin eh. Oo. Dahil gusto kong makuha ang mutyang hawak mo. Gagawin ko yun kahit ano pa ang mangyari. Isang bagay pa ang iniiwasan ko mangyari. Kaya kita dinala sa lugar na to. Ayokong mabulahaw ang mga tao sa gagawin ko. Tugon ng binata. Sabay pinag-umpog ang dalawang kamao. Lumikha ito ng malakas na tunog, dahilan para mapatras ang nilalang. 3 beses niya itong inulit, sabay sugod sa engkanto. Sa bawat suntok ng binata ay natitipak ang katawan ng nilalang. Gumante ng atake ang kalaban, ngunit hindi ito umuubra sa binata. Dahil maliban sa malakas na ataking taglay ni Rael, mataas na uri ng poder din ang bumabalot sa katawan nito. Sa nakikita ko, nagawa mo ng paganahin ang kapangyarihan ng mutya ng itim na kampana. Sa ngayon, malakas ka. Aaminin kong hindi kita kayang talunin. Pero hindi kakayanin ng katawang tao ang kapangyarihan ng mutya. Darating ang panahon, susuko ang katawan mo at iyon ang aantayin ko. Wika ng nilalang. Matapos ay lumudito sa lupa at tuluyang naglaho. Wala ka palang sinabi. Binalikan niya si Butsok, na noon ay walang malay na nakahandusay sa tabi ng daan. But gising na. Hindi kita kayang buhatin, bumangon ka dyan, ang taba mo eh. Kailangan na nating umuwi. Nagising si Butsok. Dali-daling tumayo at tinignan ang buong paligid, na tila may kung anong hinahanap. Nasaan na yun? Nasaan na yun nilalang? Anong nangyari sa kanya? Wala na. Natakot yata sa akin eh. Biglang nawala. Tara, umalis na tayo dito. Dali-daling umalis ang mga ito sa lugar. Kinabukasan hinanap ng binata si Baltasar para sabihin ang nangyari. Gaya ng sinabi ko sa iyo noon, hindi lang tao ang naghahangad ng kapangyarihan ng mutyang hawak mo. Hinahabol din ito ng mga engkanto dahil sa taglay nitong kakayahan. Bukod sa binibigay nitong lakas sa akin, ano pa ang kakayahan ng mutya na hindi ko alam? Ang mutya ng itim na kampana may kakayahang bumuhay ng mga engkanto. Nagiging immortal ang sinumang elementong magtatanga nito. Tugon ni Baltasar, bagay na ipinagtataka ni Rael. Di ba hindi naman namamatay ang mga engkanto? Paano sila magiging immortal? Alam mo Manong, ang gulo mong magpaliwanag eh. Mali ang paniniwala mo tungkol sa engkanto, Rael. Namamatay sila. Nagagawa silang patayin ng mga espesyal na sandata. Ngunit sa oras na mapa sa kamay nila ang mutya, walang sandatang makakapatay sa kanila. Ang sabi pa niya, hindi daw kakayanin ng katawang tao ang kapangyarihan ng mutya at darating ang panahon na kusang bibigay ang katawan ko. Yun nga daw ang inaantay niya eh. Totoo ang sinasabi niya, Rael. Pero nakadepende ito sa taong may tangad. Kung kusang ipinagkalob ng mutya ang kapangyarihan nito sa'yo, wala kang dapat ipag-alala. Pero kung sapilitan mo itong kinuha, ganon ang mangyayari. Ganun pala yun. Alam mo Manong, hindi din ako sigurado kung kusang ipinagkalob ng mutya sa akin ang lakas ko eh.
Paala na nga. Siguro naman pag dumating yung oras na yun, nagawa ko na mga gusto kong gawin. Matanong nga kita, ano ba talaga ang gusto mo mangyari sa buhay mo? Binigyan ka naman ng pagkakataon ni Mang Istong na maging manggagamot pero hindi mo tinanggap. Anong gusto mong marating? Bakit ka nangungulekta ng mutya? Ni minsan, hindi pa nito nakakausap ang binata tungkol sa totoong dahilan ng pag-aaral ng lihim na karunungan. Matagal mo na akong kilala, Manong. At alam kong pagtatawanan mo ang sasabihin ko pero makinig ka. Isa lang naman ang gusto kong gawin. Magkaroon ng payapang buhay. Mangyayari lang yun kung wala nang mga tao at nilalang nasisira sa kapayapaan. At para mangyari yun, kailangan ko maging malakas. Napailing si Baltasar sa dahilan ng binata. Sa tingin mo ba, nangyayari ang sinasabi mo? Hindi ko rin pumasabi, Manong, pero sa palagay ko naman, matutupad ko to bago dumating ang sinasabi ng inkantong yun. Kung sakali mang iwanan ako ng kapangyarihan ng mutya, sisiguraduhin kong matutupad na ang lahat ng mga pinangarap ko. Hindi lang para sa akin, kundi para na din sa mga kababaryo. Wika ni Rael. Nakangiti lang si Baltasar. Ngunit sa kaloob-looban nito, humahanga siya sa ideolohiya ng binata. Napagtanto na hindi makasarili ang dahilan ni Rael kung bakit siya nagpapalakas. Ito din ang nakikitang dahilan ng Ginoo kung bakit ipinagkaloob kay Rael ang mutya ng itim na kampana. Kung ano man ang dahilan mo, nare-respeto ko yun, Rael. Pero isang bagay lang ang wag na wag mong kakalimutan. Yun ay ang magtiwala sa Diyos. Dahil wala kang magagawa kung hindi dahil sa Kanya. Alam ko yan, Manong. Maraming salamat sa pagpapaalala. Mauna na ako. Kailangan ko pang puntahan si Tatay Estong. Kasalukuyang nanggagamot ang matanda sa kabilang bayan. Malapit ng maggabi. Hindi pa rin ito umuwi. Sasamahan na kita. Total, wala naman akong ginagawa eh. O sige, ikaw ang bahala. Wala rin kasi si Butsok eh. Natakot sigurong lumabas ng bahay dahil sa nangyari. Lumakad ang dalawa papunta sa kinaroroonan ni Mang Estong. Isang pasyenteng sinasaniba ng engkanto ang pinunta nito. Saglit lang para kay Mang Estong ang ganong mga kaso. Makakauwi ito ng maaga. Ngunit ngayong gabi ay ginabi ang matanda kaya nag-alala si Rael. Alam mo, Rael, nahahalata ako eh. Nag-aalala ka kay Mang Estong. Nakakalimutan mo na yata kung gaano kalakas ang matandang yon. Pasensya na ho, Manong, pero nakakapanibago. Kahit gaano kahirap ang ginagawa niyang gamutan, nagagawa pa rin ni Tatay na umuwi ng maaga. Pero ngayon, parang masama ang kutob ko. Alam mo, Rael, walang may dudulot na kabutihan ng pag-aalala, kaya itigil mo yan. Bilisan mo ang paglalakad. Maya-maya pa, narating nila ang bayan kung saan nanggagamot si Mang Estong. Nagtanong-tanong ang mga ito tungkol sa pasyente. Mabuti na lang at kilala ito sa lugar. Kaya mabilis na narating ng dalawa ang kinaroroonan ng matanda. Pagdating sa mismong bakuran, nakita nitong nagkakagulo ang mga tao. Ang ilan ay pilit na nakikisiksik upang makita ang nangyayari sa loob ng tahanan. Nakisingit ang dalawa hanggang sa makapasok sila sa mismong pintuan ng bahay. Nakita ni Rael na nakaupo lang sa sulok ang matanda habang nakaharap sa isang lalaki. Sa hinala ni Rael, yon ang pasyente ni Mang Estong. Nakiusap ito sa may bahay na pumasok. Nagpakilala sila bilang kasama ng matanda. Nagulat si Rael nang sabihin ng may bahay, sila ang inaantay ni Mang Estong. Mabuti naman at nandito na kayo. Ay Rael, alam kong wala kang hilig sa panggagamot. Pero may isang bagay ako ipapakiusap. Maaari bang tulungan mo ko dito?
Anong klaseng tulong po, Tay? Ang nilalang na gumagambala sa taong ito ay isang uri ng malakas sa engkanto. Hindi ko siya kayang talunin. Kailangan ko ang lakas ng mutya ng itim na kampana para pigilan ng nilalang. Paano ko naman yan gagawin, Tay? Hindi nga ako marunong manggamot. Maupo ka sa tabi ng pasyente at hawakan mo ang kamay niya. Sa pamamaraang iyon, matutuntun ko ang kinaroroonan ng engkantong gumagambala sa kanya. Sinunod dito ni Rael. Nakita niyang hirap na hirap ang matanda. Pagkahawak nito sa kamay ng pasyente, tila may mahinang kuryenteng dumaloy mula sa katawan nito papunta sa kanya. Nakikita ng binata ang labas ng tahanan hanggang sa madako ito sa malaking puno na nasa gawing dulo ng bahay. Nakita ng binata ang isang malaking nilalang nakaupo sa sanga ng kahoy. Nakita ko na ho ang kinaroroonan ng nilalang. Wika ni Rael at dali-dali itong tumayo. Tumakbo palabas ng tahanan. Nagsipaghawian naman ang mga tao nang makita ang binata. Pagdating nito sa likod ng bahay, tumambad sa kanya ang hindi lang isa, kundi napakaraming nilalang at yung malaking itim na figura na nakaupo sa sanga ng puno. Wala akong atraso sa'yo, binata. Bakit ka nandito? Anong kailangan mo? Wika ng nilalang. Napagtanto ng binata na isa itong kapre at ang mga nilalang na nakapalibot sa puno ay mga alagad. Ako nga rin eh. Wala rin naman akong atraso anuman laban sa'yo. Pero may nakiusap kasi sa akin kaya ako nandito. Sino ang nakiusap sa'yo? Isang matandang manggagamot. Nagkataon kasi na meron siyang pasyente na ginagambala na maingkanto. Pinapahanap niya sa akin at ikaw ang nakita ko. Ngayon naparito ako para sana makipag-usap ng maayos. Maaari ko bang hilingin na palayain mo na yung kaluluwa ng tao? Isang taong walang alam. Ano sa palagay mo ang dahilan kung bakit ko pinarurusahan ang taong tinutukoy mo? Hindi ko rin alam eh. Sabi ko nga sa'yo, tumutulong lang ako. Wala akong balak na makipagtalo o makipag-away. Naparito ko para makiusap. Yun ay kung pwede lang naman. Paano kung ayaw ko? Anong gagawin mo? Ay nako, wala. Pero isang bagay lang ang masisiguro ko. Sa oras na marinig kong sumigaw ang pasyente ng matanda, sasamain ka sa akin. Maging ang mga kasama mo. Nanlaki ang mga mata ng kapre. Tumayo ito sa kinaupuan. Anong sinabi mo? Pinagbabantaan mo ba ako, binata? Alam mo ba kung sino ang karap mo? Tanong ng kapre. Tumawa ang mga nilalang na nakapaikot sa kanya. Ay, sa nakikita ko meron kang mataas na posisyon. Maliban sa laki ng pangangatawan at tangkad mo, siguradong malakas ka din. Pero huwag ka magpapakampante. Dahil hindi ako natitinag sa laki mo. At higit sa lahat, wala akong pake kung ano man yung katungkulan mo sa kabilang dimensyon. Nandito ka sa mundo ng mga tao kaya lumugar ka. Tugon ni Rael. Lalo namang nagalit ang kapre. Dahil doon napasigaw ang pasyente. Muling ibinaling ni Rael ang atensyon sa nilalang. Mukhang may malilintikan talaga sa akin ngayon. Natatandaan mo ba yung sinabi ko tungkol sa pasyente? Oo. Wala akong pakialam. Pagmasdan mo kung paano kong patayin ang taong pilit mong pinoprotektahan. Nagbuga ng usok ang kapre. Lalong nagkagulo ang mga tao sa loob ng tahanan. Walang nakakaalam ng totoong nangyayari sa kinaroroonan ni Rael. Napangiti ang kapre habang naririnig ang sigaw ng pasyente. Napakasarap sa tenga ang sigaw ng mga kaluluwang pinahihirapan. Nararapat lang sa kanila yan dahil masyado silang abo. Hindi na nagawang tapusin ng nilalang ang sasabihin.
dahil bigla itong sinuntok ni Rael. Nagulat ang mga nilalang sa ginawa ng binata. Tumumba ang kapre at halos hindi ito makatayo dahil sa lakas ng pagkasuntok ng binata. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko sa'yo? Marahang tumayo ang kapre. Hinampas ang kamay sa lupa. Nagsipaglubugan ang mga nilalang nakasama nito. Lumitaw sa harapan ni Rael ang nakalaban niyang inkantong bato. Ngayon, tignan natin kung may magagawa ka talaga. Wika ng nilalang. Walang pagdadalawang isip na sumugod ang nilalang. Panay naman ang iwas ni Rael. Hindi nito napagandaan ang pagdating ng engkanto. Nagkita tayo muli, tao. Sa pagkakataong ito, ikaw ang patutumbay ko at kukunin ang mutya ng kampana. Subukan mo. Mamamatay muna ako bago mangyari yon. Wika ni Rael sabay sugod. Sunod-sunod na suntok ang binigay ng binata sa nilalang. Napapatras ito dahil sa tindi ng atake at sa bawat pagtama ng kamao ng binata, tila napupudpod ang katawan nito. Itinaas ng nilalang ang kamay at hinampas si Rael. Nagawang salagi ng binata ang atake, ngunit dahil sa lakas ay napatalsik ito. Wala pang mortal ang nakatalo sa akin sa isang laban. Hangal ka kung inakala mong mapapatay mo ko gamit lamang ang iyong kamao. Yan nga din ang gusto kong patunayan eh. Wika ng binata sabay sugod sa nilalang. Pinaulanan nito ng suntok ang katawan ng kalaban habang nagaganap ang sagupaan. Nagtataka si Baltasar kung bakit hindi pa nakakabalik si Rael, kaya nagpa siya itong sundan ng pinsan. Sandali lang, Tatay Estong. Susundan ko si Rael. Kanina pa yun eh. Wika ni Rael. Hindi naman nagsalita ang matanda, kaya lumakad na ang Ginoo. Mabilis niyang natunton ang kinaroroonan ni Rael dahil sa lakas ng mga tunog na nanggagaling sa kamao ng binata. Pagdating nito sa lugar, kapwa nakatayo si Rael at ang kalaban nitong engkanto. Nakita nitong tila nahihirapan ng kalaban. Anong kapangyarihan ang meron ka? Hindi yan ang katangiang taglay ng mutya ng itim na kampana. Nagkakamali ka. Sa totoo lang sasabihin ko sa'yo, hindi ako nakikipaglaban eh. May kung sinong nilalang ang gumagabay sa akin. Kaya hindi ko hawak ang mga ataking tumatama sa katawan mo. Hindi maaaring mangyari to. Di minsan, wala pang tao ang nakagamit ng kapangyarihan ng mutya ng kampana. Isang panlilin lang ang ginagawa mo. Hindi panlilin lang, kaibigan. Ito ang totoong kapangyarihan ng mutya. Mangyayari lang ito sa oras na magpasakop ka sa mutya at hayaan mong siya ang mangibabaw sa iyong pagkatao. Yun na nga ang ginawa ko. Isang kasunduan. Hinayaan kong manahan sa katawan ko ang mutya at bilang kapalit, pangangalagaan niya ako at bibigyan ng walang kapares na lakas. Wika ni Rael. Sabay sugod sa nilalang. Isang malakas na suntok sa ulo ang binigay nito, dahilan para tuluyang madurog maging ang katawan ng engkantong bato. Matapos patayin ng kalaban, muling lumitaw ang kapre kasama ang kanyang mga alagad. Hinarap ito ng binata, akmang susugod na nang biglang lumuhod ang malaking nilalang. Maging ang mga kasama nito, dumapa sa lupa bilang pagbibigay pugay. Napatunayan mong karapat dapat ka sa respeto naming mga engkanto. Hindi na kami lalaban. Susundin namin ang lahat ng sasabihin mo. Yun naman pala eh. Madali ka palang kausap eh. O sige, tanggalin mo na yung sakit ng taong yun. Wala akong pakialam sa dahilan mo kung bakit mo pinarurusahan ng pasyente ng maestro ko.
Sa oras na gumaling siya, ako mismo ang kukulata sa kanya kung sakaling may nagawa siyang pagkakamali. Masusunod. Maraming salamat. Wika ng kapre. Matapos ay bigla itong nawala. Bumalik ang binata sa tahanan at sinundan naman ito ni Baltasar. Mabuti at nagawa mong talunin ang inkantong yon. Pero totoo ba yung sinabi mo? Nakipagkasundo ka sa mutya. Oo, Manong. Napagtanto ko na hindi siya mapapasunod ng sapilitan. Kaya nakipagkasundo ko maging tahanan niya. Wika ni Rael. Muli itong bumalik sa tahanan ng pasyente. At nang makita niyang maayos na ang kalagayan, hindi nagdalawang isip ang binatang itanong kung ano ang totoong nangyari. Ayon sa pasyente, siya ang nag-utos na putulin ang isang puno. Lingid sa kalaman nito na ang punong iyon, tahanan ng isang pamilya ng kapre. Ito ang dahilan kung bakit siya pinarusahan hanggang sa kamuntikang mamatay. Dahil sa pangyayaring iyon, napagtanto ni Rael na hindi lang puro dasal, hilot at kumbate espiritual ang ginagawa sa tuwing manggagamot. Paminsan, kailangan ding makipaglaban ng pisikal. Pinag-isipan nitong mabuti ang alok ng maestro. Kalaunan ay pumayag ito na maging katuwang sa panggagamot. Sa paglipas ng panahon, tuluyang inako ni Rael ang responsibilidad ng matanda bilang manggagamot hanggang sa nakilala ito sa kanilang bayan bilang magaling na manggagamot na pumapatay ng mga engkanto sa pamamagitan ng kumbate pisikal. Kaisa-isang manggagamot na sinusugod ng harapan ang mga engkanto at elementong nanggagambala sa kanyang mga pasyente. Ito ay sa tulong ng kanyang mutya, ang itim na kampana.